Yo, what's up mga salon owners? Kumusta kayo dyan? Magandang gabi. So, time check natin is 6:25 na ng gabi. So, bago tayo uwi ngayong gabi na to, sasagutin ko lang yung katanungan ng isang barbero na barbershop owner na nagtanong sa atin. Ang nangyari kasi, meron siyang isang barbershop na tumatakbo na ngayon, okay naman. So ngayon, meron siyang nakitang isa ring barbershop na ipapa-assume, ipapasalo. So nag-usap na sila magkano yung bigayan, magkano yung bayaran. At ang total naman okay naman sa kanya. Ngayon, ang problema niya, sabi kasi ng dating owner ng barbershop na sa kanila daw dalawa, sabi niya, "Sir, pwede ba na a-assumein mo tong barbershop ko, pero pwede bang hindi natin sabihin doon sa may-ari ng building?" Sabi doon sa kanya. Anak ng tokwa naman, no? Sabi sa akin, pwede ba tong ganito? Sabi ko, hindi pwede yung ganyan. Bakit? Unang-una, bago ka makapag-transact doon sa barbershop owner, kailangan mo ring makipag-usap doon sa may-ari ng building, syempre. Unang-unang problema dyan, kung wala na pala yun sa kontrata nila, kung ang nakalagay doon, yung mga gamit doon, yung mga fix doon, hindi pala yun kasali sa ipapasyon. Meron kasi mga ganyang building kung ano yung na-renovate mo, hindi yan pwedeng isali. Tapos, kung yung kontrata nila patapos na pala, mga isang buwan na lang natitira, tapos papalit ka, or ang worst dyan, meron na palang nakaabang dyan na isang negosyo din na nag-down doon sa building na yon. Tapos ikaw, sinalo mo yung barbershop niya. Problema talaga. O, di ba? So problema talaga. So bago kayo makipag-transact no sa salon owner o barbershop owner sa kukunin yung business na salon o pasalo na barbershop o pa-assume, kailangan nyo ring makipag-transact doon sa building, yung may-ari mismo. Kasi yun na nga, problema siya pag hindi mo ginawa. Sasakit ulo mo at baka malamang sa malamang baka ayaw sabihin, eto ano lang natin, no? Tansya lang natin. Baka ayaw sabihin doon sa nagpapa-assume na barbershop owner kasi meron siyang utang doon, meron ba siyang delayed payment doon at nag-usap na sila na babayaran niya. O, di ba? So, maraming mga instances o mga problema o mga ganyang pangyayari, no? So, mag-ingat-ingat bago ka kumuha ng pasalong barbershop, makipag-usap din sa may-ari ng building at hindi lang doon sa may-ari ng salon o barbershop. Bye-bye! Trabaho-trabaho ba tayo? Dahil naniniwala ko, responsibilidad mo bilang salon owner, barbershop owner, ang pera na meron ka. Kung saan mo yan gagastusin dahil kita yan ang business mo, responsibilidad mong magamit ng maayos yan. Kasi mahirap maghanap ng pera, di ba? So bye-bye! Trabaho-trabaho pa tayo. Tulungan mga saloners, wag siraan. Bye.